So sagutin po natin itong request po ng isang kapatid na ang gusto po niya ay talakayin daw po natin yung video nito pong isang babae na kung saan ay tinatalakay niya yung about Pasko. So gusto niya siguro na itapik natin dito sa ating ministry na kung saan ay maipahayag sa mga tao kung bakit hindi nagse-celebrate ng Christmas or Pasko ang mga kabahagi sa Church of God Seventh Day. Siguro nung nakita niya itong video na ito ay gusto niyang masagot yung mga argument. Actually kung papanoorin mo lang yung video na ito, wala akong nakitang bagay na kung saan is malalim na dapat talakayin. Kasi kung tutusin, ay halos nagpahayag lang naman ito ng kanyang pananaw o paniniwala. Sagutin mo natin yung video na ito, pero ito, sasagot po tayo dahil ito po ay request po sa atin. Pero hindi po ang intention is atakihin po yung mga kagaya po nito na nagtataguyod ng pagse-celebrate ng Christmas. So kung ang mga tao na makakapanood po nito ay sila po ay nakikiisa or nagse-celebrate ng Christmas, siyempre respeto po sa inyo kung yan ang inyong posisyon or paniniwala. At kahit naman talakayin ko itong video na ito, sigurado hindi naman basta-basta titigil ang sinuman na pro sa pagse-celebrate ng Christmas. Magkaganon pa man, ay bilang concern na rin siguro na itong kapatid sa mga miyembro baka mahatak ng mga ganitong pagtuturo, ay gusto po niya na atin pong talakayin yung about sa Christmas. So actually, mababaw lang naman yung kanyang argument. Meron siyang at least 3 points na binanggit kung bakit dapat daw tayo mag-celebrate ng Christmas. Ang una daw, dahil yung pangalang Christmas or sa Tagalog ay Pasko, ito daw po ay biblical, hango sa salitang Passover, na kung saan ito daw po ay nangangahulugan ng pagliligtas ng Diyos sa bansang Israel. Una po sa lahat, ang Paskong word, it originates in the Latin or Spanish word Pascua. Ano po ba ang Pascua? The celebration of the Passover in the Bible. Israel is celebrating the Passover festival because God saved Israel. Kaya po may Pasko dahil ito po hindi pagan, pero ito po it originates that God saved Israel. So pag nagsi-celebrate daw tayo ng Pasko, ito daw po ay pag-aalaala ng pagliligtas ng Diyos. Hindi naman napakaganda ng meaning ng kanyang pagbibigay interpret sa hulugan ng salitang Pasko. Ikalawa, hindi daw ito hango sa paganism feast or pestang pagano. Iba daw po yon, hindi daw po yon, at ito daw po ay biblical. Nilinaw niya rin na yung December 25 ay hindi talaga exact na petsa ng kapanganakan ni Jesucristo. Alam po nating mga Kristiyano na hindi po December 25 talaga ang tunay na birthday ni Jesus kasi nga summer siya pinanganak. Kumbaga ipinagdiriwang nila ang pesta hindi dahil sa petsa kundi doon sa essence, yung pagmamahalan. Yan yung madalas naman natin naririnig kapag sinasabing dapat natin ipagdiwang ang Pasko kasi ang essence naman yan at hindi ang petsa. Then, pangatlo, yung point na napanood ko sa video niya is dapat daw tayo mag-celebrate ng Christmas kasi si Satan daw ang siyang gumagawa ng paraan para hadlangan daw tayo na i-celebrate ang Pasko. And then you are robbing yourself not celebrating it just because of the wrong date. At gagawin po ng demonyo ang lahat ng paraan para ikaw hindi magdiwang ng Pasko. He will deceive you. So, kung tignan mo, sa unang tingin, sa unang pakinig ay parang normal lang naman at walang problema. So, sagutin po natin yung video po na ito. Pero hindi po sa paraan na atin pong tatalakayin din yung kanyang pinresent. Kasi sa totoo lang, napakarami nang gumawa ng video about sa pagtutol sa Christmas. So, kung ako ay tatalakay ng isang video regarding Christmas, siguro pipiliin ko na yung mas may malalim na argument. Hindi kagaya ng ganito na parang simpleng pananaw niya lang kung bakit dapat mag-celebrate ng Christmas. So, we respect sa ganitong posisyon, sa ganitong pananaw, or sa ganitong mali. Pero, para po maging malinaw, ay magbibigay po ako ng 3 dahilan kung bakit ang Church of God Seventh Day ay hindi po nagsi-celebrate ng Pasko or ng Christmas. Kung meron silang mga dahilan or yung video na ito, meron siyang 3 dahilan kung bakit dapat mag-celebrate ng Christmas. Sa video ito ay tatalakayin ko naman ang 3 dahilan na mas makatwiran kung bakit ang Church of God ay hindi po nakikiisa sa pag-celebrate ng Christmas or Pasko. Ang unang dahilan ay sapagkat yung pangalan or word na Christmas ay nakaugnay po ito sa maling paniniwala at doktrina. Based po dito sa ating referensyang babasahin, yung pong word na Christmas ay galing po sa 2 salita na Christ at saka Mass.
ito po ay misa ni Kristo, ika nga, upang alalahanin ang kanyang kapanganakan. Ang sabi po ay ganito, Christmas, the word Christmas is composed of Christ and Mass. And the feast is so called because on that day, the Mass commemorating the Christ nativity is celebrated. Based po dito sa ating reference, yun daw palang word na Christmas. Mamaya na tayo sa word na Pasko or Paskwa. Doon man tayo sa English kasi mas nauna naman talaga ito sa word na English. Then nung nakarating sa atin ay tinagalog at naging Pasko. Sa pinagkuhaan po nito yung salitang Christmas, ayon po dito ay galing daw sa dalawang salita, Christ at saka Mass. Yung Mass ay misa. So, Christ and Mass naging Christmas. Ito daw po ay isang misa ng pag-aalaala sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Bakit po natin nasabi na nakaugnay po ito sa maling doktrina? Kasi po, ito pong Christmas na isineselebrate ng mga Katoliko at Protestante ay hango po or nakaugnay sa misa na sinasabing misa ni Kristo. Na kung saan, ayon po sa posisyon ng Roman Catholic, pagka nagmimisa po sila at isinasagawa yung pagpapatanggap ng tinatawag na ostia at saka yung pag-inom ng pare ng katas ng ubas. Based po sa doktrina ng Roman Catholic, ito daw po ay literal na nagiging katawan at dugo ni Hesukristo. Ibig sabihin, kapag nagmimisa sila, inihahandog nila yung literal na katawan at dugo ni Hesukristo. Ito daw po yung literal na nakakain ng mga miyembro at naiinom ng mga pari. Pero sa Bible, ito po ay maling doktrina. Sapagkat hindi naman po yung literal na katawan at dugo ni Hesukristo ang kinakain at iniinom ng mga alagad. Ito po ay tumutukoy sa literal na tinapay at sa literal na katas ng ubas na sumasagisag sa kanyang katawan at sa dugo na mabubuhos sa krus ng Kalbaryo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Ibig sabihin, maling katuruan sa Biblia yun pong Christmas sapagkat yung pagmimisa na isinasagawa ng mga Katoliko ay may bunga o nakapaloob po doon yung maling interpretation doon po sa pagtanggap ng tinapay at pag-inom ng katas ng ubas. Ikalawa, sa Biblia, hindi lamang po pare dapat ang umiinom ng katas ng ubas, kundi lahat po ng nasa hapag o kasalo sa pagdiriwang. Sapagkat sa Bible, yun pong tumanggap ng tinapay ay sila ring tumanggap or uminom ng katas ng ubas. Samantalang kapag nagmimisa ang mga pare, ang ginagawa po nila, yung mga miyembro ay tumatanggap ng ostia at yung katas naman ng ubas, tanging mga pare lamang ang umiinom. So, hindi naman po yung turo ng Bible. Maling interpretation sa Biblia. Meaning to say, yung word po na Christmas or Misa ni Kristo ay nakapaloob sa maling doktrina ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Kasi yung mga kababayan natin basta nagse-celebrate lang, hindi naman nila talaga naiintindihan or nauugat kung saan po nanggagaling yung mga katawagan at yung mga termino at yung mismong isinasagawa na Christmas. Pero sa pag-aaral po ng Church of God, ito pala ay nakaugat doon sa misa. Hindi ka naman Katoliko, nagtataka ako, nagse-celebrate sila ng Christmas, hindi naman Katoliko, Protestante. Kaya nga umalis kayo sa Catholic kasi ayaw na ninyo ng mga tradisyon. Pero yung Pasko, yan po ay nakaugat sa tradisyon ng Roman Catholic Church. Hindi po yan biblical. Yun pong pangalang Christmas ay nangangahulugang misa ni Kristo, na kung saan bunga ng maling interpretation ay ginagawa di umano na literal. Yun pong tinapay na nagiging literal na katawan daw ni Kristo at katas ng ubas na nagiging literal na dugo ni Kristo. So pag nagse-celebrate ka ng Christmas, congrats kasi literal mo daw na kinakain ang laman ni Kristo at literal na naiinom ang kanyang dugo. Hindi ba parang cannibalism yun? Yan po ang nakaugnay sa pangalang Christmas. So hindi nyo kami masisisi kung bakit kahit gano'ng kaganda ang paliwanag ng mga pro sa Christmas is hindi mag-celebrate ang Church of God. Kasi po, ang Church of God hindi naman po naniniwala sa maling doktrina ng Roman Catholic patungkol sa misa ni Kristo. So mali pong paniniwala po ito. Dito pa lang actually, dapat itigil mo na yung pag-celebrate ng Christmas. Sapagkat sa pangalan pa lang, nakaugat na ito sa false doctrine. Ngayon, sinasabi doon sa video ng babae na yung sa Tagalog kasi ay Pasko. At yun po ay nangangahulugang Passover na isinagawa
ng bansang Israel. Ito po ay pista, Passover. Kaya dahil ang pistang ito ay galing sa Diyos at nangangahulugan daw na pagliligtas ng Diyos sa bansang Israel, ay dapat daw nating i-celebrate ang Pasko. Doon naman tayo sa Tagalog, sa English kasi kanina. Actually, yun pong Pasko at saka yung Passover sa Bible, hindi po ito pareho. Hindi po pareho. Budol po yung nagtuturo ng ganon. Kayo po ay nabudol lamang ng maling pagpapaliwanag. Pansinin po ninyo itong aking ipapakita po sa inyo. Kapag yung salitang Paskwa ay tiningnan nyo po doon sa concordance, kasi yung mga Bible, merong Bible concordance. Kapag chinek nyo po yung meaning ng Paskwa, ang layo po sa Pasko ng Katoliko at Protestante. Dito po sa may talaan ng mga salita or Bible concordance ng Biblia. Paskwa, pinakamahalaga sa mga taunang pagdiriwang ng bansang Israel. Ginaganap, pansinin po ninyo, ginaganap tuwing ika-14 ng buwang Nisan. Ang katumbas po niyan is April 1st or April 1. Bilang paggunita sa paglaya ng mga Hebreo mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pinatay ng anghel ng kamatayan ang lahat ng panganay sa mga tahanang Ehipsyo, ngunit nilampasan ang mga tahanang Hebreo. Ang taguring Hebreo sa pagdiriwang na ito ay Pesach. Ito po yung meaning ng Paskwa sa Bible. Kung titingnan mo, yung meaning ng Pasko at saka ng Passover sa Bible, magkaiba naman kung tutuusin. Sapagkat yung Pasko ay pag-aalaala sa kapanganakan ni Jesucristo. Yung Passover, hindi naman yung kapanganakan ni Jesucristo. Hindi naman kapanganakan. Kaya nga sa video, umaamin itong babae na hindi naman talaga December 25. Bakit? Kasi yung Paskwa, hindi naman po ito ginaganap ng December 25. Ito po ay ginaganap tuwing ika-14 ng buwang Nisan or April 1st. Hindi naman po Pasko yon. Hindi naman ginaganap ang Pasko ng Katoliko at Protestante tuwing April 1. Meaning to say, hindi totoo na yung Passover or Paskwa sa Biblia at saka yung Pasko ng Katoliko at Protestante ay iisa. Hindi rin po siya hango doon. Bakit po? Sapagkat sa petsa pa lang, magkaiba na kung kailan ito ginaganap. Ikalawa, yung Pasko ay kapanganakan ni Jesucristo. Yun pong Pasko sa Bible, ito po ay paggunita ng pagliligtas ng Diyos sa bansang Israel sapagkat isa po ito sa mga salot na kung saan papatayin or pinatay ng anghel lahat ng panganay. Subalit yung pinto ng mga Hebreo dahil nilagyan ng dugo ay nilagpasan po sila. Doon po galing yung salitang Passover. Kaya isinelebrate po ito sapagkat iniligtas ng Diyos ang mga panganay sa bansang Israel. So hindi mo ito Pasko. Bakit pag ba nagse-celebrate ang mga tao ng Pasko o sinasabi natin, "Oy, Pasko na, i-celebrate natin yung Passover, yung pagliligtas ng Diyos sapagkat nilagpasan yung ating bahay ng anghel at hindi namatay yung mga panganay." Ganun ba yung diwa ng Pasko? Yan ba yung Pasko na sineselebrate ng Katoliko at Protestante? Hindi ho, napakalayo ho ito eh. Alam mo, nabubudol ho kayo sa ganitong paniniwala, sa ganitong pagtuturo na kung saan yun daw Pasko ay galing sa Pasko na nasa Bible. Magkaiba po yun. Yung Pasko sa Biblia, ito po ay ipinag-utos bilang taunang pista ng bansang Israel. Ang Pasko naman ng mga Katoliko at Protestante ay paggunita di umano sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo po sa Biblia, yun pong mga pista ng bansang Israel. Kasama po yung Paskwa ay pinahinto na po ng Diyos. Hindi na po ito sineselebrate ng mga Kristiyano. Kaya hindi po nagse-celebrate ang mga Kristiyano ng Paskwa na nakaugnay sa pista ng mga Israelita. So bakit kami magse-celebrate ng Pasko kung ipinatigil na pala ito ng ating Panginoon? So maliwanag sa pangalan pa lamang na Christmas at yung Pasko ay nagpapatunay na hindi po ito biblical at hindi po ito dapat i-celebrate ng mga Kristiyano. Ikalawang dahilan kung bakit hindi po nakikiisa ang Church of God Seventh Day sa pagdiriwang ng Pasko or Christmas ay sapagkat hindi po ito turo sa Biblia. Ang sabi ni Apostol Pablo, "Matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat." So, hindi po dapat i-celebrate ang Pasko sapagkat hindi po ito biblical. Hindi po ito katuruan ni Jesus at ng mga apostol.
Ang turo pa nga ng Biblia, kung ano ang bagay na ipinag-uutos ko sa iyo, ay siya mong isasagawa, wag mong daragdagan ni babawasan. So yung pong Christmas or Pasko ay pagdaragdag po ito sa Biblia. Hindi po ito itinuro ni Jesus, hindi rin po ito isinelebrate ng mga apostol. Ano po ang katunayan na hindi po ito biblical? Sapagkat ayon po dito sa referensya na atin pong babasahin, ang Pasko po, ito po ay imbento lamang po ng isang heretic or erehe doon po sa Roma. Ito po ay isang encyclopedia, isa sa mga standard reference na tinatanggap ng mga Kristiyano. Ang sabi po ay ganito: an Armenian writer of the 11th century states that the Christmas festival invented, pansinin po ninyo, invented in Rome by heretic Artenon was first celebrated in Constantinople in 373. Pansinin po ninyo, ayon po sa referensya na ating binasa, may 300 taon na nasa langit si Yesu Kristo at patay na ang mga apostol. Kaya nga hindi ho siya mababasa sa Biblia na itinuro ni Jesus ni isinagawa ng mga apostol. Bakit? Napakalayo ng pagitan mula nang ito po ay i-celebrate. At kung mapapansin po ninyo, ito po ay invented in Rome by a heretic Artenon, was the first celebrated in Constantinople. Kaya nga masasabi po natin na itong Christmas, ito po talaga ay makapagano. Sapagkat ito po ay inimbento ng pagano, ng isang heretic or erehe. So, bakit po tayo mag-celebrate ng Christmas? Wake up na mga guys. Wake up na po mga kababayan. Hindi sa sinisiraan natin yung okasyon po na ito. Pero kapag nag-aral po tayo, nagsuri tayo ng mas malalim, makikita po natin na yung Pasko or Christmas na isineselebrate natin at ng ating mga anak, ito po ay isang makapaganong festival. Hindi ko na nga siguro kailangang idagdag pa na kung saan yan po ay unti-unting na-develop in the time of Constantine, kasi si Constantine ay sumasamba sa araw, na kung saan yung December 25 may isa silang pista po doon na isinasagawa sa date na yon bilang paggunita sa kanilang pagsamba sa araw. At noong time na yon, wala pang Pasko, wala pang Christmas, unti-unti pa lang lumalaganap ang Kristyanismo. Upang mas mabilis ma-accept ng mga pagano ang Kristyanismo, yung kanilang pista ay inadapt ng Kristyanismo doon sa Roma at pinalabas na ito ay birthday ni Kristo. Pero take note, yun pong mga Christian doon sa Roma, ito po ay unti-unti pong naitalikod sa pananampalataya. Kaya po, nagkaroon ng Christmas, bunga po ito ng mga aral at tradisyon na talikod sa aral ni Jesus at ng mga apostol. So, hindi po tayo dapat mag-celebrate ng Christmas sapagkat hindi po ito biblical at ito po ay halos 300 taon nang mahigit nung isinelebrate na si Jesus ay nasa langit na at patay na ang mga apostol. Ikatlo at huling dahilan kung bakit hindi nagse-celebrate ng Christmas or Pasko ang mga kabahagi sa Church of God, sapagkat ang turo ng Biblia, ang atin pong alalahanin, hindi po yung kapanganakan ni Jesucristo, kundi yung kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Na ito po ay isineselebrate ng taunan ng mga Kristiyano at tinatawag sa Biblia na Hapunan ng Panginoon. Ang Hapunan ng Panginoon, hindi po ito kagaya ng Pasko or Christmas na kung saan nakaugnay sa isang magulong pagsasaya ng mga pagano. Ito po ay pagsi-celebrate or pag-aalaala doon po sa katawan at dugo ni Jesucristo na mabubuhos para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Yun pong tinapay at saka yung katas ng ubas, sumisimbolo sa katawan at dugo ni Jesucristo. Hindi po nagiging literal na laman at dugo ni Jesucristo. Sumisimbolo lamang, lumalarawan sa gawaing pagliligtas ni Jesucristo sa krus. At yun pong hapunan ng Panginoon, isinasagawa po ito ng Nisan 14 or April 1. At sa biblical term na hapunan ng Panginoon, hindi po ito isineselebrate ng umaga. Ibig sabihin, kung naghahapunan ng Panginoon ang inyong iglesia, pero isinasagawa ng almusal, lokohan po yun, hindi rin po tunay na pag-aalaala po yun sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Meaning to say, maling turo po ito. Hindi po biblical na isagawa ang hapunan ng Panginoon sa ibang petsa at sa ibang oras. Dapat po i-celebrate ang hapunan ng Panginoon ayon sa turo ng Biblia, na kung saan isinelebrate po ito ni Jesus at ng mga alagad, Nisan 14
at isinagawa ng hapon, hindi po umaga. Sapagkat hapunan nga po, hapunan ng Panginoon, hindi po almusal. Kaya po sa mga nagse-celebrate ng Christmas, good luck, hindi po namin kayo pipigilan, pero tungkulin naming ipaalam sa inyo na yan po ay aral na labag sa Biblia. Good luck din sa nagsasagawa ng tinatawag nila na banal na hapunan, pero almusal ang senaryo.